Samantala, nagsimula na ngayong araw ang 22nd APEC Automotive Dialogue kung saan tinalakay ang pagpapalago sa industry at small and medium enterprise. Maliban dito, inilatag din ang mga oportunidad na hatid ng naturang mga industriya. Si Jade Miguel sa detalye. Sinimulan ngayong araw ang ika-22 APEC Automotive Dialogue dito sa isang hotel sa Makati. Nakasentro ang 3 araw na diskusyon na ito sa pagpapalago ng SME industry o Small and Medium Enterprises. Ayon kay SOM Vice Chair Undersecretary Ferdinand Cui Jr., nilayon nilang mag-focus ngayon sa development ng SME dahil sa kakayahan nitong makapagbigay ng trabaho at nagsisilbi rin itong source ng innovation at bagong teknolohiya. But we would like to cite the following reasons among others. They generate employment, they serve as sources of innovation and new technologies, they catalyze inclusive growth, and they enhance social integration. Ang SME sector din ang sumusuporta sa value chain at sa pagpapabuti ng estado ng industriya na ito, maaabot natin ang demand ng pandaigdigang merkado na may direktang epekto rin sa pagkakaroon ng inclusive growth sa bansa. Layon din ng APEC na i-integrate o masaksihan ang partisipasyon ng SME sa kalakalan sa rehiyon na siyang magandang venue para sa investment at capacity building. Nakaangla ang mga sa vision ng mga pinuno ng APEC noong 1996 na mas pagandahin ang estado ng pamumuhay ng lahat ng mamamayan. Alinsunod din ito sa tema ngayong taon na Building Inclusive Economies, Building a Better World. Hinihikayat din ng mga pinuno ng APEC ang lahat na maging aktibo rin sa pagpapalago ng ating ekonomiya sa kahit anong industriya na ating kinabibilangan. Para i-level up ang diskusyon tungkol sa automotive industry, magsasagawa naman ng mga workshop bukas dito rin mismo sa Dusit Hotel kung saan tatalakayin ng mga karanasan ng SME sa automotive global value chain, partikular sa kung paano nag-level up ang mga SME sa pribadong sektor sa aspekto ng auto parts manufacturing. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.